Gusto pa bang magpakasal ng mga Gen Zs? For me, I can definitely see myself. We ask our Gen Z workmates kung anong take nila sa marriage at kung nasa isip pa ba nila ang pagpapakasal sa panahon ngayon. Mary! Hello and welcome to Metro Viral! I'm Arkin and this is Excuse Me Po! Isang segment kung saan magtatanong ako ng kung ano-ano sa kung saan-saan. Pero wait, napapansin nyo na sa ibang setup kami ngayon ng Excuse Me Po. Dahil ito ay isang special episode ng Excuse Me Po! So hindi ko napapatagalin ito ha, kasi mag-i-interview na ako ng mga Gen Z na part ng MV Squad. Let's go! Hi, I'm Elle. I'm 24. Hi, I'm Laura and I'm 25. Hi, I'm Jomer and I'm 24 years old. I'm Ams. I'm 26 years old. Hello, I am Jel. I am 27 years old. Hi, I'm Ken and I'm 23 years old. I'm Shy, 24. I'm Kyla and 24 years old. Hi, I'm James. I'm 22 years old. Hi, I am Arkin and I am 23 years old. Parang yun na yung pinaka-endgame or pinaka-last na talagang gagawin nyo as a couple or as a partner na gusto nyong mag-end up together. Siyempre, important siya, especially for people who are within organized religions such as Catholicism and Christianity. Siyempre, we live in a very Catholic country, so it's super life goals! It's not as important to me as it is sa ibang tao. Pero, if my partner wants it, why not? Secret activity na ginagawa ng magjowa na gusto nang i-secure ang kanilang relationship. For me, marriage, lang. Pakasal kayo, okay lang naman. And feeling ko naman, doable pa naman siya. Pero malami siyang challenges ngayon. For me, marriage. Kasi di ba, 27 na ako. So, ina-expect siguro ng mga relatives ko na, oh, kailan kasal, ganyan-ganyan. So, buti na lang, no pressure from them. Sa panahon ngayon, parang, hindi naman na-required magpakasal yung mga tao, di ba? If trip yung magpakasal, edi go. If hindi, edi go din. Good for you. Parang connection siya between two people. Kailangan din nire-respect siya. So parang para sa akin, kapag nagpakasal ka na, yun na sana yung tao na kasama mo forever kasi nag-decide kayo na mag-commit sa isa't isa. Kasi hindi din naman siyang mabilis na decision eh. So, marriage is something that is sacred, lalo na sa mga Catholic people. And it's something na hahanapin nung iba, hindi ko nila lahat, hahanapin nung iba kung gusto nila lumevel up yung relationship nila sa partners nila. Marriage is just a paper. Parang hindi ko nakikita yung sarili ko na ikakasal. Feeling ko ngayon, it's not a priority na eh. People have kids and hindi na sila kinakasal. Getting married, parang no pa. Because I don't think I'm mentally and physically and financially stable to get married and have kids. Siguro sa future, pwede. Pero yung kids, iniisip ko pa, kaya ka bang bumuhay ng bata sa mundong ito? I don't see myself na ikakasal. Well, siguro, hindi, wala talaga. wala. I'm a part of the LGBT community. And ngayon, dito sa Pilipinas, di pa legalize ang same-sex marriage. Parang sa ngayon, parang medyo hindi ko pa nakikita na ikakasal ako. Kasi ang nasa utak ko ngayon ay kailangan ko muna mag-ipon. Priority ko ngayon yung sarili ko. And having kids naman, parang hindi ko nakikita na magkakaroon ako. Dati, gusto ko magkaroon ng anak. Sa situation ngayon, lalo na dito sa Pilipinas, parang ang hirap magpalaki ng bata. Parang masyado nang magulo yung mundo ngayon. Ako nakikita ko yung sarili ko to get married and to have kids, pero hindi pa ngayon sa economy natin, hindi ko pa siya nakikita ngayon. nag-fast forward yung nag-fast forward yung imagination ko. Yes to marriage, having kids, 50-50. Minsan may bata, minsan wala. I can definitely see myself married. Pero yung kids kasi, hindi. Kasi di ba ano yung term? Dink?
yung dual income with no kids. Si Shai, may sinend kasi siya sa amin na baby budget 2024. Oh my God, yung gastos kasi annually, 500,000. Tapos baby pa lang yun. What more if lumaki yung bata? Ewan ko, ngayon kasi sa economy natin ngayon, parang hirap-hirap na magkaroon ng baby. Pero wait, napansin namin na maraming nanonood pero hindi nakasubscribe sa aming YouTube channel. So ano pang ginagawa mo ngayon? Pindutin mo na yung subscribe button na yan at hit that notification bell para naman ma-update kayo sa mga bagong uploads namin. O ano, punta na tayo sa next clip. Tara na! Ay, reto nyo muna ako. Sana ako, personally, hopefully, gusto ko magkaroon ng asawa. Pero okay lang naman kahit hindi. Kasi medyo mahirap lalo na kung queer na bumuo ng like family. I see myself getting married. Having kids, not right now. For me, yes. Yun yung talagang naging dream ko as a woman. Gusto kong magkaroon din ng family and kids. Actually, for me, gusto ko talaga na before having kids, gusto ko makasal muna. Well, I see myself getting married, pero ayoko talaga ng kids. Gusto ko ng Rottweiler. Rottweiler. Yeah, important rin to consider before getting married these days is financially capable ba tayo to or also meron na rin ba tayong emotional maturity to go into a committed relationship and to understand na mag-aambag ka sa household and hindi ka lang mag-tiktok all day. That's also my take. Feeling ko din, dapat you're mentally stable. Physically okay, of course. Who would wanna marry a person na malapit na mamatay, diba? Siyempre, financially din, dapat financially free. Hindi naman biro mag-alaga, magpaaral ng bata. You're gonna take care of another human being. So, dapat meron ka ng alagaan yung sarili mo. Need talagang unahin yung sarili. Malaking duty yung pagiging kasal. Ayun nga, diba yun na sense na parang iisa na kayong tao. Tama naman siya. Kasi what if wala kang family planning? Ano yung mapapakain mo sa magiging anak mo, diba? Sa kahuhugot ng panggastos ng pang-aral niya, ng everyday needs niya. Kasi responsibility mo yan eh. Kasi in the first place, hindi choice ng anak mo mapunta sa mundong to. Choice mo yun. Tama naman. Actually, napag-usapan namin to ng isa kong friend nung isang araw. Mahirap na nga alagaan yung sarili mo. Paano pa kaya kapag nagkaroon ka ng partner na dapat mo rin siyang alagaan? Tapos, paano pa kung may bata na dapat mo siyang alagaan? Yung hirap pa naman ngayon kasi parang ang rami sa Gen Z na problemado tayo sa buhay. Okay lang na unahin yung sarili. Selfless na rin siya kasi iisipin mo, kaya ko bang alagaan yung ibang tao? Kaya ko bang palakihin siya ng maayos? Paano kung mamaya magutom lang pala? Lahat kami miserable. Eh di mas malungkot yung buhay. Diba? Sobrang agree ako sa mindset ng mga Gen Z ngayon na ganun kasi nga, ayun, alam na nila yung dapat may ipon na ako. Financially stable ka talaga, mentally stable ka, kailangan secured ka muna sa sarili mo. Yung generation ngayon, mas iniisip na nila kung ano yung magiging future. Yung magiging future ng kanilang anak. Kasi dapat talaga emotionally, physically, and financially stable ka bago ka bumuo ng pamilya. Aba, dapat lang. Kumaga sa isang relationship, hindi naman talaga dapat ipagsawalang bahala ang financial capacity of both. Kasi yung kasal, mahal yan eh. At the same time, lalo na pag nagkaanak, parang lifetime mo ng gastos. Well, dapat lang. Aba, bubuhay ka, wala kang pera. Okay, paano na? Dadagdag ka pa sa mga pala mo na. Kiss, marry, and pass. First picture, Jericho Rosales. Ay! Mary! Wait naman. Second picture, Cedric Juan. Third picture, Piolo Pascual. Parang kinikilig ako. Parang Parang kinikilig ako. Siguro Kiss, si Piolo Pascual, Mary si Jericho. Then, pass yung isa kasi hindi ko siya kilala. Sorry. Kiss siguro si Jericho, tapos pass ako kay Cedric. Mary ako kay Piolo. Siguro, ang kiss ko na lang si Piolo. Marry ko si Jericho. Kinikilig. So, bawal ka nag-crush? Perfect. And ang pass? Ang pass ko si Cedric. Ang hirap pumili eh. Kasi si Jericho, hindi ko alam kung magpapas ako. Basta si Papa P, Marian.
Kasi, Okay, Papa P. Mary si Papa P dahil po ang nanay ko ay certified Piolo fan. Kaya ever since bata ko, kinikilig na rin ako kay Papa P. Si Cedric Juan, parang mas gusto ko siya i-kiss kaysa kay Jericho. So, siya na lang yung kiss. Tapos kay Jericho pa. Sorry, Jericho. Siguro kiss, si Cedric, Mary, Jericho, pass si Papa P. Pwede pass lahat. Ay, pa sila. Ayaw nila one person eh. I think I'm gonna pass Cedric Juan kasi never ko siya nakita sa buong buhay ko. Tapos ikikiss ko si Piolo, tapos i-marry ko si Jericho. Kiss Cedric, Mary Piolo, Jericho. Pass! Okay, bakit mo pina si Jericho? Hoy, hindi! Ano kasi dapat yan? Pamilya. Thank you for watching Metro Viral! Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-comment, and mag-subscribe sa aming YouTube channel and hit that notification bell para naman ma-notify kayo sa mga bagong uploads namin. See you in our next episode. Bye!